Alright! So magandang araw, magandang hapon, magandang gabi. Depende ho yan sa time zone ng ating lugar at sang sulok man tayo ng ating mundo. Sana sa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Sa mga kababayan nating OFW at mga kababayan natin na nandyan sa Pilipinas, babang-palang araw sa ating lahat. Okay, so mga kababayan ko, well, tuloy-tuloy lang tayo sa ating balita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spreaders na mga anti-Marcos, lalo-lalo na doon galing po sa mga fentanyl na mga vlogger mga kababayan. Yes, dapat sila sasagutin. Bakit? Kasi baka-ayaan natin sila na lagi pong naninira araw-araw kay PBBM at sa Marcos Administration sa katagalan mga kababayan ang kanilang mga paninira ang magtotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat sila sasagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At syempre, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, para bibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa nakapitbahay na social media. So magalang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well syempre as usual, i-check mo natin kung sino mga nakapasok sa ating top 5 commenters doon sa ating last vlog. At nandito sa listahan, ang nanguna po, si Maria Midesiplon. Meron siyang 61 na mga comments. Nandiyan po si Benjamin Maypay. Meron siyang 51 na mga comments. Eyang Gimentisa. Meron siyang 31 na mga comments. Jeline Quezon. Meron also na 31 na mga comments. And Ana 19 or 19 Ana. Meron siyang 18 lahat ng mga comments. Again, si kasamas po sa ating top 5 commenters. At syempre, pasalamatan rin po natin ang ating po mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. And also, thank you so much sa ating mga viewers na lagi pong nagla-like, lagi rin pong nagsishares ng ating mga videos. Thank you so much. And also mga kababayan ko, well, i-acknowledge rin po natin ang ating po mga channel members. Nandyan sila si Maricres, Barbara Butler, Katita Dar, Cosmo Defender, Susan Torres, Eva Ponsalan, Edmond Casellejo, Diaan, Gold Digger, Samuel Membrado, and Biabibar. Pasalamatan natin mga kababayan na nagbigay sa atin ng super thanks or pang snacks ni Sir Ivan at saka pang lemon ni Sir Ivan. Thank you so much kay Ma'am Carclia F. Nagbigay sa atin ng $20. Thank you so much. At syempre, i-greet po natin ng happy 60th birthday kay Maribel Carandang ng Gumamela, Balayan, Batangas. Greetings are from Margarita Alinar na nandyan sa Singapore. And also happy birthday kay Felicidad Ambanlok from Muntinlupa City. Again, happy birthday po sa lahat ng mga viewers na nag-celebrate ng kanilang birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, siyempre i-greet na po natin ang ating po mga early birds, yung lagi pong naunguna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Nonoy Florin Hills, Linda Lim from the city of Ilagan, Isabela, Emmy Mapalad, Meli Gineso, Asper Neto, nandiyan po si Emmy Sarino, Elizabeth Habihan, Lucana Nerpio, Lilian Dalyabi, and Haitsu Alicia Lee. Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Of course, I'm hoping po na sana magandang ating gising ng umaga at meron ba tayong energetic po na aura katulad na po kay Sir Ivan. As usual, doon po sa ating mga kababayan po nakagigising pa lang at wala pang energy mga kababayan, don't worry. Si Sir Ivan po ang bahala sa inyo kasi painitin ko po kagad ang inyong mga umaga mga kababayan. Okay? So anyways mga kababayan ko, I thank all of you na alam nyo na po na natuloy ang kanilang mautog rally doon po sa Pampanga, Angeles mga kababayan. Yes, natuloy po kahapon. Wala pong harang mga kababayan. Kasi doon po sila, nagkaroon po ng rally na venue doon po sa isang basketball court mga kababayan. Diba complex yun or gym or basketball court yata yun? Pero hindi po ganun kadami mga kababayan. As usual,
Hindi po ganun kadami. Ayon po sa nag-comment doon sa isa po sa mga viewer po ni Brothers Travelers Makabayan, kasi nga nanood ko doon sa live po ni Brothers Travelers kasi napuntahan sila doon. May nakita kong mga vlogger doon Nandun po si yung maitim, may tagip-tip po yung mata, si Kokoy Makabayan, nandun po si Brothers Travelers, si Bisdak, yung Sabanatero, yata yun, si Boss Dede, yung mamalit po ng utak, ang laking tao pa naman Makabayan, at saka fake news peddlers. So maraming mga vlogger na nandun Makabayan. Una po sa ipapakita sa inyo at saka pag-usapan kasi nga nagkaroon sila ito ng motorcade Makabayan. Nagkaroon ng motorcade tas hambog na hambog pa Hambog talaga Makabayan, nagyabang pa kasi nga meron dang naka-assist doon na parang I think sa mga kaibigan nila na nandun po sa mga enforcer Makabayan, if not mistaken. Basta nabasa ko lang meron dang inassign sila na kaibigan nila na enforcer doon para daw hindi to mag-congested at saka hindi to magkaroon po ng traffic Makabayan. Para daw hindi magkaroon po ng traffic. Ayon po sa caption na nakita ko doon sa isa po sa mga followers nila, nandun po yung Facebook account po ni Morales Makabayan. Doon ko po nakita. Nagkaroon daw doon na isang mga secretary nila, isang enforcer para hindi daw mag-traffic. Pero alam niyo po, fake news na fake news. Hambog na hambog Makabayan. Alam ba natin yung hambog? Di ba saya yun Yung mayabang Makabayan, napakayabang na magunggong na yun kasi hindi naman ganun kadami po yung nag-motorcade Makabayan. Nakita ko nga sa live doon sa SM9, hindi yata umabot siguro 30, 40 po nag-motorcade motorcade Makabayan, hindi umabot ng anong kadami, siguro 20, 30, ganun po kadami ng mga motor. Pero kung sasabihin lang Makabayan na marami po silang supporters doon sa Angeles, nagkakamali sila. Kasi ito pong paggawin lang ng motorcade Makabayan, kung madami sila na supporter diyan sa Angeles, dapat sa motorcade pa lang marami na sila Makabayan. Dapat magkaroon na ito ng traffic kasi marami sila. Pero ang kanilang pag motorcade, mga iba-ibang parang malayo sila Makabayan. Yung malayo po ng mga motor, hindi sila yung sunod-sunod talaga, hindi sila yung tabi-tabi po ng mga motor, hindi po as in pa isa-isa Makabayan. As in, nakita ko doon sa live po sa SM9, hindi umabot po ng 30. Ganon lang po sila kaliit nga Makabayan. Kaya nga sila nagkagulo, di ba nagkagulo sila ngayon? Kasi nga nagkawatak-watak na sila at talagang hindi na po nila alam ang ganang gagawin Makabayan kasi nga hindi talaga nila matinag po at hindi na kaya pong pababain po sa pesto at sisiraan si PBBM. Di ba sinabi ko po na yung yung lugar po ng Angeles ng Pampanga, 'di ba sabi ko baluarte ho yan ng mga dilawan Makabayan, ng mga pinklawan. Kasi nga ang mayor diyan si Mayor Reyes, suportado niya si Attorney Leni Robredo. Meron nga nag-comment Makabayan sa ating last vlog, bakit ko daw brought up si Leni Robredo, hindi daw yan kasama ko sa reporting Makabayan. Bakit daw ginamit? Hindi naman ginamit si Attorney Leni Robredo. Si Leni Robredo, sabi ko, during po sa election, si Kiko at saka si Leni, suportado po ng mayor dyan sa Angeles. Di ba yan po sabi ko Makabayan? Wala akong paninira po kay Leni Robredo. At hindi ko rin po ginamit si Leni Robredo against dito sa mga Maka Duterte. Sabi ko, baluarte ho yan ni Leni Robredo. At hindi malayo, sila po ay isusuka dyan sa Angeles. At talagang nangyari Makabayan. Kasi nga doon po sa gym nila, sa complex Makabayan, ilan lang po doon. Ilan lang po tahan talaga doon. Ngayon, may tama naman po si Sir Ivan Makabayan. So tama naman po tayo. Ano yan Sir Ivan? Kung maalala ho natin, 'di ba tong during po sa kasasagan po ng PDLX Makabayan, tas hanggang nakulong po itong si Morales doon po sa Senado Makabayan, 'di ba? Tas sabi ko, kung maalala ho natin, 'di ba sabi ko hindi malayo ito pong si Morales pasasamahin na nila in the future sa Mausog Rally Makabayan. Diba sabi ko yan, 2 times ko bang sinabi yan Kasi nga diba si Morales marami na pong mga supporter Makabayan. Ginawa na nga ng parang inampuan Parang nagkaroon dito ng diba sabi la rally do yung Makabayan, yung sa labas po ng Senado. Tapos meron silang nilagay doon ng mga kandila, parang patay nga Diba parang patay Makabayan. Kasi nga nakahatak po ng supporter itong si Morales. And aside from that, pinagpirahan po si Morales Makabayan. Bakit anong nangyari Sir Ivan?
Kung diba, doon po sa Facebook account po na ng kampo ni Morales, yung matatag ng kalimutan ang pangalan, basta matatag yung una makabayan, nangingay sila ng suporta dito ng pera po sa mga OFW. Tas ipadala dito sa GCash daw, basta ipadala, pati nga si Pibos makabayan, sumakay na rin po. Napapadala, sabi nila kung kayo daw ay mainit na sumusuporta dito sa Maisog Rally, suportahan natin kung sino may exam budget dyan or pagkain dyan, pabili ng pagkain, pang transportation daw nila, magpadala daw dito ng pera makabayan. As ang target nila, mga OFW. Di ba? I think mga ilan sa inyo makabayan, nakita niyo na po yung mga report po ng kasama natin ng mga vlogger. Di ba? Gin-vlog nila yan, content nila yan, na si Pibos namira to makabayan. Namira. Kasi gawain kasi nila yan. And aside from that, si Morales, di ba, meron po silang isang ginawa po ito na t-shirt, at saka yung sweatshirt makabayan, tas may mukha po ni Morales, tas pinagbili nila ng, I think mga 300 yata yun, o 500 pesos sila makabayan, kung hindi ko nakakamali. Di ba, ganun po? So, ang ibig sabihin nito, pinagpirahan nila itong si Morales. And also, ibabalik ko lang po, di ba, sinabi ko noon, hindi po malayo, dadalhin nila itong si Morales po sa mga mausog rally makabayan. At nangyari talaga. Hindi po nagkamali po si Sir Ivan makabayan. Di ba? Di ba sabi ko sa inyo, kapag meron tayo dito mga analysis, meron tayo dito mga opinion sa mga nakita natin po sa posibleng gagawin po ng mga mautog rally, nangyari makabayan. Isinama nila si Morales doon sa mautog rally makabayan. Yes, isinama nila. At saka nagpunta ka rin doon, ito pong si Vivian Velez, yung may skandal makabayan. Nagpunta rin po doon, as usual, tinira naman po si PBM. Tinira po makabayan. So mamaya, pag-usapan natin po yung mga nangyari doon sa Mausog Rally, doon po sa Angeles makabayan. Kasi nga ito pong si Basti Duterte, kasi nga di ba gin-call out niya ito pong si Bongo makabayan. Gin-call out na si Bongo, talagang tinira dito, binanatan po ni Basti ito pong si Bongo makabayan. Kasi nga sa tingin nila, hindi daw sumuporta dito sa kanilang hakbang po na ginagawa na rally at saka sa kanilang daw panawagan against dito kay PBM. Hindi daw sila sinuportahan po ng Bongo makabayan. Kaya kinull out nila, binanatan po ni Basti, pati rin po yung sumama doon sa Mausog Rally makabayan. Binanatan nila itong si Bongo. Pero babalik tayo dyan makabayan. Dito muna tayo. Meron kasi papakita ko sa inyo na video makabayan na kung saan talagang mapapahiya dito. Ito pong si Banatbay, ito pong mga banateros, ito pong iba po na mga gunggong na mga vlogger, na mga bayaran, na kung saan, di ba sabi na mga kabayan, na marami daw nauto yung mga Marcos, yung mga tanso daw. Kasi daw yung propaganda daw ni PBM noon, 'di ba, tungkol po sa 'di ba, marami pong nag-vlog niyan, marami pong napapakita ng content dito na tungkol dito sa mga gold daw. Na yaman ng mga Marcos na meron silang maraming golds makabayan. Pero lagi yung sinasabi ng kabilang kampo na wala dang gold kundi tanso gold makabayan. 'Di ba tinatawag pa nga ni Bayadbay yung mga vlogger daw ni PBM na mga tanso vlogger. 'Di ba? Sino ba nakarinig diyan? Tinatawag niya na tanso vlogger makabayan. And also, ang mga supporter po doon sa kabilang kampo, lagi na sinasabi na corrupt daw itong si PBM. Kasi hindi sila niniwala makabayan na merong gold, mga gold bars ang mga Marcos dahil daw ito ay mayaman. Kundi, yumaman daw yung mga Marcos dahil daw sa pangungunrap mga kabayan, kinurap daw, ninakaw daw yung pera ng bayan. Pero meron pong na-interview ang taga-SM na makabayan. Itong kanila pong na-interview, ito po'y sumama doon po sa rally po sa Mausog Rally makabayan at saka natanong doon yung kasama ni Jade makabayan. Nakalimutan ko na yung kasamang sa Jade na parang si okay. Yung isa kasama ni Jade na tinanong siya kung tungkol dito sa mga golds daw ng mga Marcos, totoo ba daw makabayan? At ito ang kanyang sagot. Yes, isa po sa tanong ng ating mga kababayan para po sa inyo. Ito po, bakit mayaman ang mga Marcos? Saan galing ang kanilang yaman? Yan po, Sir Arnel, medyo matindi-tinding katanungan po ito. Sige po. Meron pong mga iba't ibang opinyon patungkol po sa kayamanan ng mga Marcos.
Yung iba po ay sinasabing ito po daw ay galing sa ill-gotten wealth. Yung pong ill-gotten wealth ay hindi ko po masasagot. Pero ang masasagot ko po sa inyo ay yung mga depositoryo ng ginto na kung saan ay kanilang nakuha simula noong 1972 hanggang 1986. Masasabi ko po na talagang meron sapagkat sila po ay nagbuo ng isang grupo na tinatawag na 16th Infantry Battalion. Ito pong 16th Infantry Battalion na ito ay binuo noong 1972 para po sa isang gawain lamang at yung po ay ang retrieval ng ginto na kung saan ay iniwanan ng mga Hapon dito noong Second World War sapagkat hindi na nila ito kayang dalhin sa Japan. Ito po yung tinatawag din nilang Yamashita Treasure, but in reality there is no such thing as Yamashita Treasure because Yamashita tumira lamang po dito sa atin yan within 11 sa looban lamang po ng 11 buwan. Ang kabuuang depositoryo na nakuha nila ay nasa bilang na 30. Kaya po ito ay napakaraming ginto. O ngayon, ebidensya makabayan na meron talagang golds po ang mga Marcos. Kaya nga hindi sila corrupt, kaya hindi sila nanakaw dito sa gobyerno natin. Kasi nga sobra-sobra na po ang kanilang pera makabayan. Meron silang mga golds ang mga Marcos. At alam ko yan noon pa man kasi marami na po mga documentaries, marami na po na mga vlogger noon, yung mga journalist, katulad ni Ma'am Rita Gade. Diba sinabi na tungkol po sa mga golds makabayan? Pero ang kabilang kampo kasi ayaw lang maniwala makabayan kundi tanso lang daw. Inuto lang daw ng mga Marcos, yung mga supporter, yung mga lilista na meron silang golds makabayan. Ngayon, mismo na po kalyado na mga maotogral makabayan ang nagsabi at saka alam niya po ang nangyari noon, di ba? Konfirmado po na meron pong gold makabayan. Dito po sa ebidensya natin na na ipinakita natin, mapahiya dito yung grupo po nila ni ito pong si Banatai Makabayan. Banatai ba? Si Banat ba Makabayan, yung mga banateros, sila si Boss Dede, yun ang malaking mama, at saka ang liit pa naman ng utak noon, parang Munggo Makabayan. At saka sila po ito pong si Ole, na lagi lang sinasabi na wala daw gold Makabayan. Pero ito ang sabi po ni Sir, yung in-interview po ng SMNI, meron talagang gold makabayan. So anyways, di ba sabi ko sa inyo, tapos lagi lang sinasabi si Ivan na fake news lagi si Ivan. Fake news na si Ivan makabayan. Paano naging fake news si Ivan? Samantalang ang mga statement po ng ibang tao, mga experiences po ng ibang tao, meron silang alam makabayan, ginagamit ho natin dito. Kaya nga ayaw ko magsalita po na magbanggit po ng mga aim na mga iba-ibang mga topics na wala talagang alam si Ivan. Ginagamit ko po yung ibang mga statement ng ibang tao makabayan para hindi tayo matawag dito na fake news. Meron pong reference si Sir Ivan. So like for example makabayan, kasi nga 'di ba nabanggit ko sa isa po sa na shout out si Ma'am Alicia Lake. Isa nga pala, hi to Ma'am Alicia Lake. Kumusta po ma'am? Kumusta po? Isa pong senior si Ma'am Alicia Lake makabayan. So bakit ko siya binanggit si Alicia Lake? Kasi meron po tayong haters na nag-comment makabayan, tinira niya si Sir Ivan. Actually, marami naman tayong haters dito Tinitira nila lagi si Sir Ivan. As in, alam nyo ba makabayan? Maniwala kayo sa hindi. More than 50 po na mga comment na mabasa ko, nag-message pa nga yung iba sa akin sa Facebook makabayan. Nag-message nga sila tinitira lagi si Sir Ivan kasi gusto nila akong ma-discourage makabayan. Gusto nila akong ma-discourage para po hindi na po ako mag-vlog kasi siguro gusto nila akong masakta makabayan. Hindi yan mangyayari. Lahat po ng mga comment nyo na mga pangit na nabasahin, kinakain lang ho yan si Ivan kasi po talagang talagang sanay na po si Ivan sa mga haters natin, sa mga bashing natin, mga critics natin, sanay na po si Ivan. Si PBM nga, ang mga Marcos, ilang dekada sila tinitira po ng mga fake news makabayan. Diba kaya nga nila, more than 30 years sila tinitira po ng mga fake news. Si Sir Ivan pa kaya na 2 years lang? So 2 years lang, kaya nga ng mga Marcos. So siyempre, yung mga pro-BBM, yung mga Marcos po ng mga vlogger, mga supporter, kinakain lang po yung mga haters na yan. Sasagutin natin makabayan. Kasi nag-comment sa atin, ito pong si Arman Sumao Ayrangas. Sabi niya makabayan, maniniwala sana ako sa iyo kung nandito ka sa Pinas Jail TV. Kaso, puro kwentong barbero ka. Maniniwala na sila makabayan sa akin kung nandyan ako sa Pilipinas. Hindi ba niya alam, yearly ako umuwi dyan makabayan? Yearly pa ako umuwi dyan. At kahit wala ako dyan sa Pilipinas, alam ko rin po kung ano nangyari sa Pilipinas. Bakit? Bakit na pinaniwalaan po si Hitan makabayan na si Hitan nandun po sa US? Diba? Sige nga, babalik rin natin, bakit nila pinamaniwalaan?
Ito po mga vlogger po nila, nandun po sa US, ito pong nandyan po sa Hong Kong na mga anti-Marcos, di ba? Alam mo natin, meron pong taga-Hong Kong kabayan, 3 nga dun eh. 3 doon ang vlogger po ng mga Duterte, bakit la pinaluwalaan? Asal po ni Hita Makabayan. Diba? Kasi nga, social media world na ho tayo ngayon. Napaka-easy na lang po mag-communicate. Napaka-easy lang po mag-research dyan po sa Facebook, sa Twitter, sa X, sa YouTube, or saan man. Napaka-easy na lang po mag-research po na mga pangyayari dyan po sa Pilipinas. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na hindi siya maniwala sa aking makabayan kasi wala daw ko dyan sa Pilipinas. Katarantaduhan yan. Sabi niya makabayan, tsaka yung mga account mo dito, yun na lang nagko-comment, halatang bayaran talaga. Bayaran daw yung mga nagko-comment sa makabayan. Agree ba tayo? Okay naman sa inyo makabayan, bayaran daw kayo yung mga nagko-comment dyan sa baba. At lalong na yung maraming comments makabayan, bayaran daw at saka account ko lang daw makabayan. Sabi niya dito, gumawa ka naman ng ibang account, puro si Alicia Leak. Alicia Leak na makabayan, masipag mag-comment, iba naman. Isa lang masasabi ko sa iyo, tanga lang, maniniwala si pinagsasabi mo. Hindi siya maniwala sa akin makabayan. At saka yung mga maraming comment dyan, di ba nakita na meron pong top 5 commenters. At yung top 5 commenters, marami yung mga comment makabayan. Hindi siya maniniwala, account ko lang daw yung makabayan. Bayaran ko daw yan. Mga troll account, mga legit ho yan lahat. Yung marami pong comment dyan sa baba, mga legit ho yan. Bakit marami silang comment? Kasi galit sila dito sa mga anti-Marcos. Kaya marami silang na-comment kasi inilabas na po nila ang kanilang saloobin. Kasi po ito mga anti-Marcos, mga tarantado kasi yan. At sila po ay nakasira po sa bansa natin, Sir Arman. Tapos sinabi ko sa inyo makabayan na wala po akong amo. Si Sir Ivan, wala pong amo na nandyan sa gobyerno or politiko. Honestly, wala pong amo si Ivan na nandyan po sa politika, sa politiko or sa gobyerno natin makabayan. Kundi ang amo ko dito, lagi yung sinasabi, ang amo ko dito, ang aking po mga solid viewer dito sa ating channel. Ang mga viewers po na si Ivan, yan po ang amo ko kasi sila po ang nagbabayad sa akin. Bakit sila po nagbabayad sa akin? Kapag pinapanood nila ang ating pong advertisement dito sa ating channel, ang ibig sabihin sila po ang nagbabayad sa akin makabayan. Diba? Doon po sa mahilig po manood po ng ating advertisement dito, malaking tulong po yan sa akin makabayan. Kasi nga hindi naman po nagkaka-revenue, hindi po nakakasweldo sa Ivan kapag hindi nyo panonoorin po ang ating mga advertisement makabayan. Yung mahilig po mag-skip. Totoo yan, sumakansel yung makabayan. Kasi nga kami po mga content creator, kami po mga vlogger, naka-base lang po kami sa advertisement makabayan. Kapag i-skip ninyo ang advertisement, wala pong sweldo sa Ivan. And aside po doon, sa nabibigay sa atin po ng super thanks, doon rin po sa ating mga channel members, sila po ang nagbabayad kasi Ivan, kaya sila po ang aking amo. Okay? So dito rin po makabayan, sabi ko sa kanya na sabi niya na wala daw akong amo pero manira ka, akala mo alam na alam mo nangyari sa Pilipinas. Ulitin ko lang po, napaka-easy lang po mag-research ngayon kasi lahat po namang nangyayari dyan sa Pilipinas, government man na issue, sa mga personal man na mga issue, makikita kagad yan sa Facebook, sa YouTube o sa mga applications po na nakabilang dito sa mga social media na mga applications mga kabayan. Matanong lang po, bakit ganun matapos ipanalo ng kalyado nyong si BP Sara, ganun na lang kayo manira? Sasabihin ko lang, di mananalo si BBM kay Lini kung wala si BP Sara. Agree ba tayo makahabayan? Nanalo lang daw si BBM dahil daw kay BP Sara? Mangagamit yun? Napaka-imposible na nanalo daw si PBM dahil lang daw kay BP Sara. Yan po'y napakalaking katarantaduhan makabayan. Hoy, Sir Arman, makinig ka. Wala pa po i-edit mo natin makabayan. Pagtapos yung pakinabangan, ganun nyo na lang siraan, kaya kayo natatawag na basura. Okay, so ganito yung makabayan. Noon pa, wala pang DDS, nandyan na po ang mga loyalista. Correct if I'm wrong. Diba? Tingnan niyo po sa history. Noon pa mga kabayan, 1950s, 60s, 70s, nandyan na po ang mga loyalista. At kilalang kilala po nila yung mga Marcos makabayan. Diba? So hasta hanggang ngayon, nandyan pa rin po yung mga loyalista, napakasolido pa rin po at dumadami po ang kailang mga support ng makabayan bilang isang loyalista.
Amin ko po dito, hindi po loyalista si Ivan. Ako po ay isang Marcos supporter mga kababayan. Isa po akong pro-admin government na supporter kasi gusto ko na magtagumpay po ating Pangulong si PBBM. Kaya buong puso ko pong sinuportahan po si PBBM kasi gusto ko magtagumpay si PBBM kasi ang tagumpay po ni PBBM, tagumpay ho natin lahat yan. Kaya so sabi niya na hindi daw mananalo daw si BP Sara. Hindi ba niya alam mga kababayan ang history po ni BP Sara at saka ni PBBM at saka kung bakit siya naging vice presidente? Alam niyo po kung babalikan ho natin, si PBBM hindi pa umabot doon sa 'di ba noon pa man 2016, 2017 meron na siyang vlog mga kababayan si PBBM. Talagang napahayag na siya noon sa kanyang vlog mga kababayan 2016 to 17 na year na yan. Talagang porsigido siya na tatakbo po bilang presidente. Kailanman lang nag-decide po si BP Sara na tatakbo bilang presidente mga kababayan. 'Di ba? Ilan na mga last minute na kasi nga si BP Sara ay nakiramdam pa siya dito po sa mga survey na ginagawa po ng mga Calio survey mga kababayan. 'Di ba? Sa survey po na ginawa po ng mga Calio survey ng mga vlogger at saka sa survey rin po na inilabas po ng mga survey firm mga kababayan. Overwhelming po ang rating ni PBBM as in palagi pong taas mga kababayan versus doon sa mga iba po na mga tumakbo po kandidato po bilang presidente. Kaya nakita po ni BP Sara na kapag kakalabanin niya si PBBM, hindi siya mananalo mga kababayan. Nananalo lang po si BP Sara dito po bilang vice presidente kasi sinuportahan po siya ng mga loyalista. But I am sure 1,000% dahil po dito sa mga nangyayari po na mga sinisiraan po ng mga Duterte itong mga Marcos mga kababayan. Tinitira po si PBBM ngayon ng mga Marcos at saka lagi lang sinasabi na resign PBBM daw. I am very sure 1,000% without the help of the loyalista, without the help po mga Marcos, hindi yan mananalo po sa next time po na eleksyon itong si BP Sara. Itaga natin yan sa bato mga kababayan. At kapag mangyari yan, babalikan natin po ang vlog ni Sir Ivan. Kasi nga siyempre ma-analyze naman na yan. Ma-analyze niya mga kababayan. Kaya kung napapansin ninyo, biglang lumambot ngayon si Digong mga kababayan. Biglang lumambot si Digong. Nakita ba natin yung doon po sa Mautog Rally kahapon? 'Di ba hindi po doon pumanta doon si Digong mga kababayan. Bagkus meron silang gi-play doon na isang video record ni Digong mga kababayan kasi nga siyempre ito po yung kanyang speech kasi hindi siya pumunta doon. Iparinig ko sa inyo mga kababayan, ang ibig kong sabihin na ito pong si Digong, itong katarantaduhan to, siguro lang ha, bumaba siguro ang kanyang tama po sa fentanyl mga kababayan. Bumaba po ang kanyang tama dito sa fentanyl kasi biglang siyang lumambot. Kasi nga kung noon, lagi niyang sinasabi po na bangag si PBBM, mayroon tayong adik po na presidente at sinisiraan niya lagi si PBBM. Di ba tinitira niya lagi makabayan? Ngayon iba na po kanyang sinabi. Sabi niya, hindi daw tayo galit kay Marcos. Hindi daw sila galit kay PBBM. Hindi daw sila galit po sa gobyerno. Bakit niya nasabi yan? Kasi nga tumagilid din sila makabayan. At alam rin po natin, nakikita rin po natin na unti-unti na silang nalalagasan dito ng mga supporter kasi makikita naman yan sa mga rally nila. 'Di ba? Kung ganoon pa rin po kainit po ang suporta na sa mga Duterte, kung ganoon pa rin po kainit po ang suporta po kay Digong, marami pong dadalo sa mga rally ng makabayan. Ipaparinig ko muna sa inyo ang sinabi po ni Digong. May damdam tayo. Hindi tayo galit kay Marcos o hindi tayo galit sa gobyerno. May damdam na pinapalabas natin. But this would be as good as any other time to tell the president, the military, the police, and all na hindi kami yung subversive na gusto namin tumbahin ang gobyerno, paalisin si Marcos. We just want reforms that yung nangyarinig ninyo sa grupo ng mga maisog at yung mga Pilipino na ayaw ng gulo pero gustong may pagbabago. Yan lang naman po. At congratulations sa inyo. Yan na ang habol natin. At yan na ang hamon ko sa gobyerno. Wala ng iba. Walang interesado patalsigin si Marcos. Walang interesado sa gobyerno na patumbahin mo. Huwag yan, kay dumaan ako ng presidente pati gobyerno ko ito. Lumala ang sakit ni Digong makabayan.
Tulog pa ba to? Sabi niya mga kabayan, wala daw interesado na pabasakin si PBBM. Wala daw interesado para po tanggalin po sa pwesto si PBBM. Wala daw mga kabayan. Diba? Sige nga, comment dyan sa baba. Hindi ba sila interesado na tatagalin po sa peso si BBM? Samantalang noon pa man, lagi nang sinasabi, resign BBM, diba? BBM resign, bangag, diba? Lagi nang sinasabi yan. Lahat ng kanilang mga rally mga kabayan. And aside from that, ipakita ko sa inyo, ito pong screenshot ko mga kabayan. Kasi nga, ito po during po sa pagsalita po dito ni Roque. BBM resign mga kabayan. Tingnan nyo, dyan pa lang po sa kanilang mga tarpaulin na dinala mga kabayan, hindi ba sila nanawagan po na pagparesignin si PBM? Bangag ba itong si Digong? Bangag ba o siguro nawala na po yung tama ng fintan ng mga kabayan? Ngayon, di ba nakita ko sa inyo, di ba sabi ko sa inyo na umiba ngayon ang ihip ng hangin mga kabayan. Bigla silang lumambot, pati nga si Baste, lumambot mga kabayan. Pero dito po sa estilo nila, dito po kay Digong, bakit siya biglang lumambot mga kabayan? At ang sabi niya, ang kailang ginagawa dito sa Mautog Rally, panawagan daw ito sa gobyerno natin kasi gusto lang daw nila na sila po ay papakinggan mga kabayan. Tapos lumambot siya doon sa AFP, di ba naman ganyang AFP mga kabayan, sa kapulisan natin, sa mga military, na hindi daw yun ang ibig sabihin na tatanggalin po sa peso si PBM kasi ang gusto lang daw nila na sila po ay papakinggan dito mga kabayan. Yan po yung malaking katarantaduhan. Noon pa man, gusto na talaga nila iupo po si BP Sara. Kasi nga, bakit sila lumambot? Kasi nalaman nila mga kabayan, nalaman na po ng PNP at kumpirmado at meron po siguro sila mga ebidensya mga kabayan kung bakit na nasabi yon na meron pong grupo nag-effort, destabilization effort mga kabayan para po tatanggalin po sa pesto itong si PBM. Kaya nagkaganyan ngayon itong si Digong kasi siya po ay iimbestigahan mga kabayan, di ba? Biglang lumambot, biglang na ganun. Nawala siguro yung tama ng ng mga kabayan. Nawala yung tama ng fentanyl eh. Okay, so for the mga kabayan, actually, meron pong nag-forward sa akin po na isang ebidensya, videos tungkol ito kay Roque mga kabayan. Di ba alam mo natin yan? Mga ilan na po ng mga vlogger na nag-cover niyan mga kabayan. Na ito pong si Roque, meron ba siyang boylet mga kabayan? Merong boylet, isang Mr. Supranational 2016 na kung saan, gwapo naman talaga mga kabayan. Ito po'y kanyang companion daw. Diba gumawa siya ng letter mga kabayan, letter of affidavit, request niya. Ito po yung request niya na siya na daw bahala po sa financial at saka dadalhin niya yung lalaking ito maging companion niya doon po sa kanyang tour po sa Ukraine, sa Netherlands yata yung isa at saka meron pang isang lugar mga kabayan. Diba nagdala siya ng boylet ngayon na diba ginagamit ho yan ngayon ng mga ibang vlogger mga kabayan. Yung mapurmang lalaki talagang bato-bato, merong abs, saka talagang magandang lalaki mga kabayan. Dadalhin niya as a companion kasi meron din siyang sakit mga kabayan. Sabi niya, magdadala siya ng kanyang companion kasi daw ito po yung kanyang supporter sa kanya kasi nga meron siyang diabetes, meron pa siyang yung sakit mga kabayan. Babasahin ko lang po. Sabi niya, I need a travel companion since I am diabetic with coronary stent, sabi niya, and suffering from acute spinal stenosis. So dito sa kanyang spine mga kabayan, meron dang sakit siya. And I think siguro sa tingin ko lang siguro ito na pong si Roque, baka high blood mga kabayan. Dinala niya ang isang Mr. Supranational 2016 na hindi naman ito isang health worker mga kabayan. So before tayo po magpatuloy po sa ating opinion at saka talagang ididibang natin po itong si Roque mga kabayan kasi nga tumira siya ngayon personal kay PBM. Ayoko sana asan to si Roque mga kabayan kasi nga di ba personal ho ito trip naman niya yan kasi nga may pagka-biki yan trip niya yan. Kaya lang nakita ko po doon sa kanyang statement, kanyang pagtira dito sa kay PBM during po sa Mautog Rally kahapon mga kabayan. Ang pangit naman kasing pakinggan. Kaya inasahan ko na. So yung mga materials na forward sa akin po ng ating viewer, lahat ng mga screenshots, mga videos, dito ko gagamitin mga kabayan. Kasi nga tumira si Roque ng personal, personalin na po natin mga kabayan. But before that, ipamarinig ko muna sa inyo ang kanyang banat dito kay PM. Sa inyong mga kampo ng kadiliman, ito lang ang sasabihin ko. Lalo nyo akong siraan, lalo akong magsasalita. Lalo akong maninindigan dahil hindi dapat manaig ang puwersa ng kadiliman.
hanggang sa kamatayan, mamamatay para sa bansang Pilipinas! Siraan niyo ko ng siraan, lalo lang lalakas ang aking boses. Ano ang ating husga kay BBM? Oh, di ba? Sabi niya mga kababayan, ano daw ang ating husga kay PBBM? BBM Masan mga kababayan. BBM Masan daw, ano ba ang kinalaman ni PBBM doon po sa mga ebidensya, mga dokumentong nakuha doon sa PAOK mga kababayan, di ba doon sa pag-raid nila doon po sa ano yun sa PAOK sa PAOK sa Purak Pampanga doon po sa Pogo mga kababayan. Di ba aside pa doon sa nakita doon na meron pong dokumento na sign po ni Roque. Ito rin pong request niya, affidavit, kasi dadalhin niya ang isang boylet doon po sa kanyang mga travel mga kababayan. So marami mga dokumento doon na papatunay na yun po kay Roque. Pero hindi niya didimak yung mga kababayan. Hindi niya sinabi na hindi yun totoo. Totoo yun kasi hindi siya nag-react mga kababayan. Kundi naglabas siya kanyang saloobin dito na siya daw ay siniraan. Paninira ba yun? Paninira ba yun na merong mga ebidensya mga kababayan? Paninira ba yun merong mga dokumento po na mga totoo? Kasi kung hindi yun totoo, hindi siya magsasalita dito. At sabi niya, hindi niya alam kung bakit daw yan napunta doon mga kababayan. So kin-claim niya na totoo po yung mga dokumento. Pero hindi niya lang alam kung bakit kung paano to napunta doon sa Pogo mga kababayan. Diba? Tapos sabihin niya, sinisiraan daw siya mga kababayan. Ipapakita ko muna sa inyo, ito pong balita po para meron tayong referensya. For more details, let's watch this. Naungkat ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa kanilang raid sa isang Pogo Hub sa Pampanga ang isang kontrobersyal na dokumentong nilagdaan ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque. Ayon sa affidavit of support na natagpuan ng mga otoridad, pinangakuan di umano ni Roque ng financial support si Mr. Supranational Philippines 2016 winner Alberto Rodolfo de la Serna para sa kanilang mga travel abroad sa Poland, Ukraine at Italy noong Oktubre ng 2023. Git ni Roque, kailangan niya ng travel companion dahil sa kanyang sakit na diabetes, coronary stent at acute spinal stenosis. Okay, so meron pong mali doon sa report mga kabayan. Actually, hindi naman mali, may kulang, sorry. Meron pong kulang doon sa report nila. 'Di ba sabi doon sa Ukraine daw, sa tour niya sa Ukraine for peace, ano daw ang sabi ng mga kabayan? Basta about sa peace yun eh. At punta na doon siya sa Ukraine, pumunta siya diyan sa Poland, at saka sa isang lugar. Pero itong si Roque mga kabayan, at kasama rin po niya ang boylet, nandun rin po to sa New York. Ang ibig sabihin, ito po ating ebidensya, kasi meron pong nakita doon mga kabayan, nandun po sa New York. Sabi dito, nasa New York City si Harry Roque to attend UN's International Commission. Pero bakit kasama niya si A.R. de la Serna na dating Misters of Filipinas winner? Kailangan ba niya ng escort habang nasa UN? Ito pong comment niya mga kabayan. This is year 2021. So ito po ay panahon pa po ni Digong. Pero binaliwala kasi itong sinabi po na isang netizen kasi nga siyempre malakas pa nung panahon na yon itong si Digong mga kabayan. At lahat po ng mga tera dito sa mga kalyado po ni Digong, kabinete po kay Digong, 'di ba? Talagang binablock agad yan ni Digong mga kabayan. At saka kung sino mang naninira ng panahon na yon, pagmumurahin niya. 'Di ba? So nawala itong sinabi niya. Pero ito po yung bumalik mga kabayan. Kumpirmado, year 2021 pa, sinabi to na yung si Roque nandun po sa New York mga kabayan. Nandun sa New York at kasama rin po lagi itong boylet na to. Ngayon mga kabayan ko, sabi, 'di ba, isipin natin, nagpasama itong si Roque kasi daw, 'di ba, meron siyang sakit na na diabetes. Meron siyang sakit po na iba mga kabayan. Like for example, ang kanyang sakit is coronary stent and suffering from acute spinal stenosis. So dahil po, siya ay na-personal po dito kay PBBM, personally natin mga kabayan. Unang-una, tanungin natin, ito bang kanyang companion na boylet na mga kabayan? Alam nyo na po, na boylet, alam nyo na po, huwag natin bigyang mali siya. Okay? Huwag natin bigyang mali siya. Na kanyang boylet, isa bang healthcare professional ito mga kabayan? Healthcare professional ba ito? Or nag-practice ba ito? Or meron ba siyang expertise sa mga ganyan mga kabayan? O siya ba well-trained na kung sakaling meron pong emergency? Like for example, marunong ba siya mag-CPR? Marunong ba siya ito maggamot po o magbigay po or mag-administer
ng kailangan gamot dito kay Roque kung sakaling siya po ay susumpungin po ng kanyang sugar, mga kababayan? Marunong ba siya dito mag-measure po ng sugar levels? Yan po ang malaking tanong. Pero doon po sa mga tanong po ng ating mga kababayan po na mga vlogger, mga nag-comment doon sa mga Twitter, walang sagot po itong lalaki na ito, mga kababayan. Ang ibig sabihin, talagang kumpanyon lang po, parang trophy, parang pong dinadala lang niya kasi nga siyempre ipanghambog niya, mga kababayan, ipang mayabang niya, magandang lalaki ang kanyang kasama. Pero walang alam ho yun sa mga healthcare na mga gawain, mga kababayan. Kasi nga, kapag meron kang sakit po na diabetic, meron kang ibang sakit na mga chronic illness, di ba dapat ang kailangan kasama, mga kababayan, isa pong caregiver or well-trained po na isang healthcare worker? Yan po ang dapat kasama. At dito na ginawa naman ito yung tanga po ni Roque, mga kababayan. Roque, ginawa mo kami tanga. Hindi naman kami bobo. Like for example, ikaw may sakit ka na diabetes, diabeteson ka, diabetic. So kahit kami po ay hindi naman kami mga healthcare worker or mga healthcare practitioner, alam rin po namin kung ano po yung gamot para po sa isang diabetes. Ang ang gamot diyan, mga kababayan, if not mistaken, 'di ba, insulin. 'Di ba insulin po ginagamit sa mga may dito na mga diabetes? 'Di ba insulin po ang gamot diyan, mga kababayan? Ulitin po natin. Ang gamot po, isa po sa gamot. Isa po sa gamot po ng diabetes is insulin. Hindi po oten, hari. 'Di ba? Insulin po ang gamot po diyan sa diabetes po na tao, hindi po oten. Ito pong kasama mo, hindi naman 'yan healthcare practitioner at hindi po 'yan healthcare na professional, mga kababayan. Pero bakit niya dinala yan? At saka pero wala namang problema yan kasi sabi niya sarili niyang pera ang ginasta ito, mga kababayan. Well, sarili niyang pera. Pero meron siyang mga lakad, mga kababayan, na hindi rin po nabanggit doon sa kanyang affidavit. At hindi rin po natin alam, baka meron siyang ibang request doon na para po sa mga transportation, para po sa pang hotels o sa mga lakad-lakad ng mga kababayan. Hindi natin alam. Hindi natin alam, baka po nanghingi siya ng budget from the government. Siguro lang, hindi ko sinasabi to, Roque, na totoo yan. Baka lang nanghingi ka ng ibang budget para po sa iyong boylet, panggasto ninyo doon po sa kanyong mga tour. Ulitin ko lang po, hindi ko sinabing totoo yan, baka lang. Tanong na po yan, Roque, okay? Ano ba ang gamot ng insulin? Ano ba ang gamot po ng diabetic? Diba insulin, mga kababayan? At hindi yung alam nyo na po. Di ba, Roque, na personal ka alam mo naman po si Sir Ivan, tahimik lang tayo. Tahimik ba si Sir Ivan? Hindi kami tumitira po ng personal kapag hindi kayo nanguuna lagi. Tinitira po si BBM, titirahin rin kita. Okay, so ipakita ko sa inyo, mga kababayan, kung gaano po kamahal na mga Makamarcos si PBM. Itong video na ito ipapakita ko sa inyo, mga kababayan. This is during po doon, I think sa araw ng kagitingan yata yun, if I'm not mistaken. Kasi si Kuya Fernel yata yung vlogger na to. Kalimutan ko lang sorry. Meron po nag-upload nito doon sa YouTube. At saka nakita niya si nanay, talagang nanood siya kay PBM during po sa speech po ni PBM, mga kababayan. At talagang alam nyo, talagang nakita natin dito kung gaano niya kamahal po si PBM, mga kababayan. At talagang ipinagtanggol niya dito si PBM kasi po dito po sa mga paninira po ni Digong at ng kanyang mga alipuris, mga kababayan. For more details, let's watch this. Love niya si BBM, Nay? Bago, Ha? habang buhay yan. Paglalaban ko yan. Bumoto ba kayo kay BBM? Lalo na, BBM kayo. Huwag kang mulitikan, oy. Marcos lang. Kung walang Marcos, wala itong lunita na to. Oo, dati? Tandaan mo yan. Ako, 80 na. Alang-alang sa tatay ni Bongbong. Opo. Ingatan din si Bongbong. Huwag niyo siraan. Duterte, ikaw ang adik. Hindi si Bongbong. Abnormal ka. Oo. Ilang taong ka ng presidente. Ba't hindi mo napakulong? Si Duterte? Oo, dapat si Duterte. Kung talagang presidente siya ng Pilipinas, Opo. pumunta siya sa Malacanang, pinayuhan niya si Bongbong. Opo. Palibasa kasabot sa pagbibinta na siya guyan. Si Duterte? Oo. Ah. Kunwari, natutukwang niya yung mahirap. Bakit yung malalaking drug lord din niya matukwang kasi kasabot siya na pagbibinta? Opo. I love you, BBM. Sige po. Ano po masasabi niyo kay BBM? Ano gusto niyo sabihin kay BBM? BBM, ingatan ka. Tulungan mo ang sambayan ng Pilipino. Kung anong nagawa ng tatay mo, gawin mo rin. Okay. Sige po. Ganyan ako.
Si Sandro, si Sandro, wag nagsikador yan, magpapaaral din ng kabataan yan. Opo. Kaya lang naman nanalo si Sara dahil kasama ni Bongbong. Kung hindi kasama ni Bongbong, mananalo ba yan? Opo. Hindi, dapat nakutang na loob pa kay Marcos. May, inatang kayo ha. Inalalan kayo sa bayanan. Opo, alang-alang sa sambayanan. Magdasal kayo bago matulog. Ay, idasal mo ang magulang mo kung buhay pa. Idasal mo rin ang mga anak mo at mga... Opo. Magtulong. I love you, BBM! I love you, BBM! Love na love po kayo ni Lola. Opo, makakarating kay BBM to, Nay. Oo, paparating natin kay BBM to. Kung pwede lang ni pumunta. Opo. Pwede kayo tumawid, Nay, pag gusto nyo. Love na love niya talaga si BBM, guys. So, love na love niya si BBM. Yan, guys, love na love niya si BBM. Love. Talagang fanatic siya ni BBM. Fanatic siya ni. So yan, love na love niya talaga si BBM, guys. Talagang gusto niyang ipagpatuloy ang nasimulan ng kanyang ama. Gusto ni Lola. Lagan love niya si BBM. Opo, kung wala si BBM. Ngayon, pinagpapatuloy ni Bongbong yan. Opo. Papaaralan mga kabataan. Sige, Nay, salamat, Nay. Mak, ingat kayo ha. Oo, salamat. Dasal bago matulog, ipagdasal mo ang pamilya mo. Opo. Sige. Ganyan po kamahal po ng mga Marcos si PBBM. Ganyan po kamahal po ng mga lolista si PBBM at ng mga Marcos. Diba? Dito po sa mga anti-Marcos, yung lagi niyong tinitira si PBBM, lagi niyong sinisiraan po yung mga Marcos at saka si PBBM, marami pong masasaktan. Kaya nga sila rumiresback sila. Pero siyempre, ating mga kababayan po na mga katulad po ni Nanay, hindi naman po ganun kasi kalaki po ang kanilang mga boses, mga kababayan, na makita kagad all over the social media. So nandito po kaming mga vlogger, mga Marcos, mga pro-admin, na i-amplify po ang kanilang mga sinasabi dito at para po marinig po ng taong bayan, mga kababayan. Lagi niyang sinasabi dito sa mga anti-Marcos, kaya ka po yung maninira, marami pong masasaktan. So normal rin po nila ang sumabog dito at magpalabas po ng kanilang saloobin kasi nga sila po sinisiraan po dito ang mga Marcos, mga kababayan. At marami pong nakakilala sa mga Marcos na babait, talagang matulungin at talagang matino po magtrabaho, mga kababayan. Kaya laging sinasabi dito na ito pong si PBBM, ating presidente po si PBBM, napakaswerte ho natin. Kasi nga wala pong ibang hangad si PBBM, wala pong ibang hangad po ang mga Marcos, kundi paunlarin po ang Pilipinas at saka tutulungan po lahat ng mga Pilipino, mga kababayan. Kaya ulitin ko lang po dito, kapag kayo po'y manira sa mga Marcos, katulad po niyan. Diba? Kung tinitira po yung mga puonin nyo, tinitira po si Digong, tinitira po itong si Kibuloy, nagagalit kayo. The same rin po yan. Tapos sabi niyo, naninira si Sir Ivan, paninira ang ginawa ko dito. Hindi po yan paninira. Ang paninira, kapag wala tayong referensya, kapag wala tayong mga ebidensya, at saka sinabi po na ibang tao, ang ibig sabihin, kapag puro lang kung ngaw dito, puro lang opinion, walang ipinipakita si Ivan, yan po ay paninira. Ang ibig sabihin, totoo ating sinasabi dito, okay? Hindi lang kasi nila matanggap, mga kababayan, kasi nga siyempre, hindi naman kasi sa mga ayon sa kanilang gusto pong mangyari at hindi kasi pumabor doon po sa kanilang sinusuportan po na politiko, di ba? So totoo po ang sinabi po na Nanay, di ba? Nasasaktan siya, love na love niya si PBBM. Love na love niya ang mga Marcos, okay? So before tayo mag-jump po sa ating next topic, mga kababayan, well, isatamar natin. Nandyan po si Feli Pilipina from Hawaii. Hi to Australia Santino. Hi to Sir Freddy. Sir Freddy, mga kababayan, vlogger ho yan. Siya siyang vlogger po sa Filipino, sa Amerika vlog, mga kababayan. And also hi to Panting. Nandyan po si Army Lagaso, Aida Sinsuat, Leonora Zamora. Nandyan po si Florife Gumapak, Sarah Brightman Vlog, Angela Albina. Nandiyan po si Romel Ordunes from Canlubang, Calamba City. Hi to Rose Guevara, Nilo Almasin, Speedlo TV, Brian Baltasar, Manolito Ventura, Romano Manuel, and hi to Arturo Belyesa. Okay, so mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo ito pong statement po ni
ni Basti Duterte kasi binanatan niya itong si Bongo kasi tahimik daw makabayan. Sila daw dito ay may ginawang hakbang dito, katulad po ito sa rally, panawagan nila sa gobyerno natin, pero si Bongo palagi daw silent makabayan, para daw tahimik, hindi daw tumulong sa kanila. Siguro ito pong si Basti, baka siguro makabayan, nagkausap po itong si Basti at saka itong si Bongo at hindi sila nakaintindihan. Kaya kin-public na niya sa pagsabi makabayan sa social media na siya po'y kinulat niya itong si Bongo para sila po ay tutulungan. Sabi pa nga niya dito makabayan, kung gusto pang manalo ni Bongo bilang senador sa next po na eleksyon makabayan, tutulong daw sila dito sa ginagawa po ng mga Maka Duterte. For more details, let's watch this. Oo naman yun. Because like ikaw, you're an elected official. You're supposed to voice out what the people yung need and want, and he's in a high position. Mas taas but like I said, he has time to redeem himself out of all yung ano yung nangyari. Because kung gusto niya pa tumakbo ng senador ulit, then he should show that he is one with the Davaoenos, especially in times like this. Sir, sa tingin niyo, iniiwan niya na ba si Tatay Digong sa ginagawa niya? Could be possible, politics, wala naman, hindi mo talaga can never guess what will happen next in politics. Yung ganito nararamdaman niyo kay Senator Bongo, ganito rin yung pagtingin niyo sa mga iba pang DDS senators? No, because Bong is a Davaoeno, or so he claims, di ba? So, and I'm also a voter. I voted for him. So, yung sinasabi ko, not because he used to be, former secretary or chief of staff of the previous president, but it's as a voter. I am talking to him as a voter. Okay, so kung titignan natin makabayan, ito pong sinabi po ni Basti, tsaka intindihin natin. So parang nakagulo na dito yung hanay po ng mga DDS makabayan. Nagkawatak-watak na sila. At saka talagang nagpa-panic mode nito silang mga Maka Duterte kasi hindi nila kaya po nagibain po ang grupo po o mga supporter po ni PBBM. Hanggang ngayon, mas lalong umiinit po ang suporta ng taong bayan kay PBBM. Maraming makabayan. Kasi meron ko papakita sa inyo na isang rally nangyari po the other day makabayan. Ito po tungkol po sa ginawang rally doon po sa West Philippine Sea. Pero babalikan ho natin yan. So dito po sa sinabi po ni Basti makabayan, ito sa sarili ko lang pananaw to analysis. Kasi nga siyempre ayaw kong iba naman kasi ang pananaw po ng ibang vlogger makabayan na 'di ba, like po sa ibang natin ng mga vlogger, ito ang kanilang pananaw dito, nakagulo na, parang gusto nang tatanggalin na po sa grupo itong si Bongo kapag hindi po ito tumino. At ayon lang sa suportan po kung sakaling tatakbo siya sa next election makabayan. Pero alam nyo ba, ito ang nagsaisip. Ito po'y kanilang strategy makabayan. Strategy ho yan ng mga DDS. Bakit si Ivan? Kasi nga 'di ba si Bongo tahimik makabayan at hindi talaga dapat po magsalita si Bongo kasi marami ngayong mga haka-haka, hindi naman haka-haka, talagang marami mga insinuations ngayong makabayan, marami mga ebidensya na sinasabi po ng ibang tao, mga analyst, political analyst, strategist at saka yung ibang mga vlogger po na marunong rin po gumamit ng critical thinking na baka daw itong si Bongo kasabwat po ng Pogo. At baka daw itong si Bongo may kinalaman po at may alam po sa Pogo makabayan. Kaya siguro itong si Bongo na nahimik na lang. Kasi kapag siya ito'y mag-iingay makabayan at titira siya sa gobyerno, titira siya kay PBBM, marami pong maungkat na mga ebidensya, marami pong maungkat ito na mga statement na magiging against dito kay Bongo at ito po ay maging mitya sa kanyang pagkabagsak makabayan. Hindi ba natin si Ivan? Bakit ko nasabi? Ito po yung strategy. Kasi nga si Bongo, alam ho natin na siya po ay tatakbo in the next election. So dito po sinabi niya, kinulat niya si Bongo para magsalita, para po mag-ingay. Bakit? Para po makabayan, magiging hype na naman po ang pangalan ni Bongo. Para po maging hype ang pangalan po ni Bongo, para po ito'y iingay makabayan. Kasi nga, alam ho natin, good publicities or bad publicities man yan, talagang still a publicity makabayan. So yan po ang ginawa ngayon ni Basti.
suporta pa rin niya ito si Bongo. Ito'y parang gin-hype niya mga kabayan ito si Bongo. Para po iingay naman po ang pangalan ni Bongo mga kabayan kasi nga tatakbo siya on the next election. Ito po yung gawa-gawa na po nila na sila po yung nagkawatak-watak mga kabayan. Strategy lang ho yan. The same ho yan sa ginawa po ni Digong noon mga kabayan. Kaya wala tayo mapauto. Ito, gawa-gawa lang yan eh. Alam natin yan. At kapag magpalabas po ng analysis na ganyan si Ivan, opinion na ganyan na si Ivan, diba? Malaking posibilidad na mangyari naman po yan. Kasi ilang beses na makabayan, diba opinion po ni Sir Ivan, nangyayari po sa in the future. Nangyari nga eh. Pati nga dito kay Morales, nangyari talaga. Nasabi ko, ito pong si Morales, dadalhin nila ito during po sa mga mautog rally in the future. Nangyari po makabayan. Kasi nga, patatakbuhin naman nila itong pong si Morales makabayan, patatakbuhin nila bilang senador. Nanawagan nga, nakita ko dun sa baba, sa mga comments sa baba na patakbuhin nila si Morales bilang senador, patakbuhin nila si Trixie Cruz bilang senador, patakbuhin nila itong si Badoy bilang senador at saka si Vic Rodriguez bilang senador makabayan, pati po itong si Glenn Chong. Patakbuhin nyo yung 5 na yan, alam ko hindi yan mananalo. Si Saba na po nagsabi, sira na ho yan sa mga Marcos si Vic Rodriguez, lalo na si Glenn Chong makabayan kasi tinira niya si Efelisa, lagi niya tinitira si Efelisa, si PBM, at saka yung isa makabayan si Morales. Ilan lang ba ang suporte ni Morales? Patakbuhin nyo sa national, patakbuhin nyo sa bilang senador. Napaka-imposible na yan po ay manalo makabayan. Kasi nga ayaw lang patakbuhin dito si Bongo, gusto na patakbuhin po yung 5 makabayan. So yan po nakita ko sa comment dyan sa baba, dito po sa statement po ni Basti Duterte makabayan. Okay, so forward na makabayan, ipakita ko muna sa inyo yung vlog po ni Mike Abe kasi nga talagang pinulbos niya itong si BP Sara. Ito po tungkol sa pagsabi niya na wala lang unity makabayan kasi nga ang unity, yan po ay tandem during po sa election sa 2022. Pero marami kasing tanong ang mga Marcos. Marami kasing tanong po ang mga pro-admin, bakit nandyan pa rin po si BP Sara bilang isang Deputy Secretary, wala na naman palang unity makabayan. Diba? So dito po sasabunin siya ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Itong si Vice President and Secretary Sara Duterte. Hindi po ito batikos. Ito ay bahagi lang ng ating observation at opinion sa kung ano man ang pwedeng mangyari. Kaya ko po binabanggit ito kasi mula ng kanyang aminin na wala na talaga ang unity team na ito ay nagamit lang noong election 2022. So ibig sabihin, posibleng tuloy na ba siyang makikipaghiwalay sa gobyerno ni Pangulong Marcos o ano nga ba ang estado ngayon. Pero ako, ito po nakikita ko. Sa oras na sumama si Vice President and Secretary Duterte, Sara Duterte, sa mga activities ng kanyang pamilya o ng mga anti-Marcos, halimbawa ay bumatikos sa ating gobyerno o sumama sa mga rally nila na nagpaparesign sa ating Pangulo o anumang activities na ang dating ay anti-Marcos or nagpapabagsak sa ating gobyerno, yan na ang may tuturing natin na dapat talaga siya ay umalis na sa gabinete. Kasi hindi naman maganda yon kung sakali, hindi ko sinabing gagawin niya, na siya ay magiging aktibo na lalahok sa mga anti-Marcos tapos member ng gabinete ay talagang hindi maganda. Dalawa lang ang pwedeng mangyari dyan. Tanggalin siya ni Pangulong Marcos o mag-resign as Secretary, Department of Education. Sensitibo po yan. Kaya ating aabangan, lalo na po ngayong araw na ito, kung di ako nagkakamali meron naman yata silang rally dyan sa Pampanga. Pag dumalo or nagsalita, kahit na hindi dumalo, basta merong audio or statement ang pangalawang Pangulo at Sekretary tungkol sa kanilang mga pagbatikos sa ating gobyerno, kung meron delikadesa at dapat umiral yan, dapat umalis sa gabinete. Okay? Dahil kasi ang gabinete ay Office of the President. Ang lahat ng Cabinet Secretary dapat sumusunod sa policy ng Office of the President. Katuwang sa mga magandang programa ng gobyerno, hindi pwedeng maging oposisyon o bumatikos sa Executive Department o sa policy at programa ng gobyerno pag membro ka ng gabinete. Bago ka bumatikos sa gobyerno, kung sino man, hindi lang si Vice President,
kung sino man ang mga gabinete, bago ka bumanat sa gobyerno, mag-resign ka muna. Kasi napaka-unprofessional kapag bumabatikos ka sa gobyerno tapos membro ka ng gabinete. Diba? Ngayon, kung mag-resign sa cabinet position ang kahit na sino sa kanila, abay karapatan nila yun kung saan sila pupunta. Yun yun. Pero hindi maganda kung membro ng gabinete, member ng kasalukuyang gobyerno, tapos ang galawan at magiging pahayag against President Marcos, against Chief Executive, Commander-in-Chief ng AFP, ay hindi maganda yan. So yan po, para lang sa inyong kalaman, yan po yung aking opinion at interpretation dyan. Kaya ayaw naman natin pangunahan kung sakakali, inuulit ko, na maging aktibo at sumama na si Vice President Secretary Sara Duterte sa galaw ng kanyang pamilya, na alam naman natin, pamilya niya yan dating Pangulong Duterte at ng kanyang mga kapatid na congressman at mayor. Ay kung sila ay magsasama-sama para bumatikos sa gobyerno, abay iwan muna ang posisyon. Kasi hindi maganda. Lalo tigit Department of Education, milyon-milyong kabataang Pilipino. Ang pag-asa ng bayan ay mula sa kabataan. Kaya dapat ang mga estudyante ay hindi magaya o maging mataas ang moral sa kanilang pag-aaral conforme sa kung ano ang leadership at ang ginagawa ng sekretary ng DepEd. Kaya napaka-sensitibo po niyan. Hindi yan pangkaraniwang cabinet position. Dahil ang inuukit niya ng magandang asal at kinabukasan, milyong kabataan. Okay? Kaya dapat leader by example. Yung talagang mataas ang respeto ng mga estudyante at ng mamamayan, lalo na ang mga magulang ng mga bata. Kasi ang magulang at Department of Education Secretary, yan ang gagabay sa mga kabataan na nag-aaral sa public school. Yun po yun. Okay? Kung hindi nyo naiintindihan, at least alam na po ninyo. So, abangan natin sa mga activities, press conference, statement, rally, kung meron man, kung ano man, abangan natin kung ano ang magiging galaw ng Office of the Vice President and Secretary ng Department of Education. Okay? So, kaabang-abang yan. Pero dahil holiday, ngayong araw na ito ng Monday, marami hong mga balita pa rin mga pinag-uusapan. Pero huwag natin kalimutan, tuloy-tuloy po ang mga pagbibigay ng ayuda, tuloy-tuloy ang paninindigan ni Pangulong Marcos sa ating teritoryo sa West Philippine Sea, tuloy-tuloy ang mga programa pang-ekonomiya, seguridad, food security at iba pa. Hindi po bumababa ang moral ng programa ng gobyerno dahil tuloy-tuloy po ito. Yung kampanya ng pamahalaan sa lahat ng illegal na sugal or activities, especially ang mga dayuhan na involved dyan, ng mga Chinese national tungkol sa Pogo, yan po ay kinakalap na ng lahat ng intelligence community, lahat ng mga kinaukulan sa national at local government kung ano ang katotohanan nito. At ako'y naniniwala nga po, dahil sa naglabas ang mga pangyayari, dapat isara na, hulihin, kasuhan, bago i-deport ang mga dayuhan o fake Pilipino. Uy, meron pang isang bagong balita. Nako, si Mayor Alice Goo, naloko na, non-bailable offense, non-bailable po ang mga kasong ipapile sa kanya. Makukulong pa siya. Suspendido siya ng 6 months at pag naipile po ang mga kaso tungkol sa mga illegal activities sa Banban Tarlac, non-bailable po. Hindi siya makakapag-bail pansamantala. So, ibig sabihin, pag naipile ang kaso at may warrant of arrest, kulong ang mayor ng Banban, si Alice Reyes. Kasi hindi po naniniwala ang mga otoridad sa kanyang mga sinasabi. Mas malakas ang paniniwala at ebidensya ng pamahalaan na siya ay merong illegal activities dyan sa Banban Tarlac. Ay mayor po siya. Mabigat po yun. Pag ikaw ay government official, elected, appointed, o career, o lalo na, ano man ang position mo, pag na-involve ka sa illegal activities, kasong kriminal at mabibigat na kaso. Balita ko nga po, non-bailable offense, non-bailable ang mga kaso. Ibig sabihin, makukulong ka agad siya habang tinatraya, linilitis ang mga kaso. Kasi po, walang naniniwala sa kanya kung ano man ang kanyang pinagsasabi. Dahil pati kanyang mga staff at iba pa, wala talaga. Hindi siya lehitimo Pilipino. Yan ang lumalabas ngayon. Okay? So marami pa po na pwedeng masangkot na mga dating government official at kasalukuyang local official, especially sa local government, na may kaugnayan dyan sa illegal na controversial na Pogo. Kasi nga, base sa record at report ng Philippine Anti-Organized Commission, PAO, under General Cruz, retired general, 49 lang daw po ang legal at lisensyadong Pogo.
Pero ang illegal, mahigit na 300. So bakit nakakapag-operate ng illegal? Imposible. Hindi alam ito ng mga local executive. Nakapagpatayo ng mga building at opisina. Yung napakalawak na mga opisina, nire-raid na ngayon ng PAO. Lalo dyan sa may Porac, Pampanga at saka Tarlac, ang lalaking compound. Bakit nakapagtayo sila ng ganyan kung illegal? Ay yung mayor ng Tarlac, mayor ng Banban Tarlac na si Alice Reyes, ang laki ng responsibilidad. Mayor na siya at may kinalaman pa, posibleng may kinalaman pa sa illegal na activities na yan. Ang laki ng administrative case at criminal case ang pwedeng kaharapin. Kaya nga non-bailable offense po ang mangyayari. So good luck sa PAOK at intelligence community na continuous ang paghahanap ng mga ebidensya, magpapatunay kahit ng mga dating opisyal. Kaya ngayon ay, naglabasan pa yung mga picture, nakita nyo? May mga picture na makasama si dating Pangulong Duterte at saka si Mayor Alice Goo. At sinabi naman ni Alice Goo doon sa Senado no, na siya ay tinulungan ng nakaraang gobyerno kaya sinanalong mayor. Naloko na. Lumalabas na dahan-dahan ng mga kababalaghan. Okay, so dahil po nabanggit po ni Mike Abe yung tungkol po sa West Philippine Sea, mga kababayan, di ba sabi ko doon sa aking bandang intro tungkol doon sa rally na sinabi ko na mayroon pong nag-rally the other day, mga kababayan. As in, marami pong sumama doon sa rally na hindi po sila maka-Marcos, mga kababayan, kundi sila po ay maka-Pilipino at ang suportado niya ang administrator. Suportado niya si PBM kasi pinaglaban po ni PBM ang ating teritoryo dyan po sa West Philippine Sea. So ganito dapat po ang gagawin ng mga mautog rally, mga kababayan. Dapat ang mga pinag-ingay nila doon po sa kalang rally, ito pong paglalaban natin sa ating teritoryo diyan po sa West Philippine Sea. Dapat i-insert nila yan. Hindi yung resign BBM, resign BBM Bangag, ano mga sinasabi, mga kababayan, pinaparesign na si PBM at ano na mga banat nito na walang kwenta talaga. Dapat ganito po na rally ang kanilang gagawin. Ipaglalaban ho natin kung ano ang atin, mga kababayan. Kaya marami pong sumama, kasi maraming sumama, mga kababayan, na rally. Tandaan nyo, hindi yan makamarcos, hindi yan mga lolista, kundi sila po ay mga netizen, mga kababayan, na nagmamahal po sa ating bansang Pilipinas. So sinuportaan nila si PBM. So ipakita ko sa inyo yung balita, mga kababayan. For more details, let's watch this. Nasa mahigit 1,000 miyembro ng Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya ang nagmarcha sa kahabaan ng Espanya Boulevard papuntang Moraita para sa patuloy nilang pagpapakita ng suporta sa Marcos administration at pagkondena sa agresibong pananakop ng China sa West Philippine Sea. Maliban sa Abacada, iba't ibang lider at kilusan, kasama rin ng ilang non-government organizations na nagmula pa sa mga kalapit na lalawigan tulad ng Pampanga, Bulacan, Laguna at Cavite ang nakiisa sa nasabing aktibidad para ihayag ang kanilang buong suporta sa gobyerno sa paninindigan nito na ipagtanggol ang soberanya at teritoryo ng bansa sa West Philippine Sea. Gayon din ang karapatan at kalayaan ng mga mangisda sa karagatan na sakop ng Pilipinas. Alam po natin na kapag isa lang nagsasalita, papakinggan ba tayo? Hindi po. Kailangan marami tayong boses na magkakasama para makita na may boses tayo. Ang kailangan na po natin ay ang pagiging makabayan. Wala pong iba pong anuman. So yan po ang totoong peace rally, mga kababayan. Yan po ang totoong peace rally. Hindi yung sinasabi nila na protect the flag, protect the flag, mga kababayan, at saka itong peace rally daw. Hindi naman peace rally kasi sila eh. Hindi naman kasi peace rally yung nangyari sa kabila, mga kababayan, kundi yan po ay pagmumura rally. Ang rally doon na ginagawa, gusto lang pababain po sa pesto si PBM. Ito po ang totoong peace rally. Ipinagtatanggol nila ang ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Kinukondina nila ang ginagawa po ng China dyan po sa ating kababayan po ng mga military, mga kababayan natin po ng mga mangisda dyan po sa West Philippine Sea. Kinundina nila, mga kababayan. So ako i-challenge you. I challenge you, mga Duterte. I challenge you, mga membro po ng Mautog Rally at sumasama po sa Mautog Rally. Sige nga, mag-ingay nga kayo doon po sa inyong rally. Ipaglalaban ninyo ating karapatan dyan sa West Philippine Sea. Tirahin nyo nga yung China. Sige nga, I challenge you.
at doon ako maniniwala na gusto nyo ng peace rally. Okay, so mga kababayan ko, isyato po natin si Coley Omas, nandiyan po si Moonflower, isyato natin si Noemi Detisio, greetings from Bobot Ibiza, nandiyan po si Camel Rabordongo, and hi to Rosalia Raborhim of Cavite from Rodolfo Ranera Rabor. Isyato po natin si Jess Tobtob from Calamba-Langula, nandiyan po si Aurora Mercado ng Mangaldan, Pangasinan, hi to Monet Borromeo. Nandiyan po si Ronelyn Lamsin, Jillian Cason, Evelyn Garcia, hi to Simply Tokes Vlog. Nandiyan po si Shannon Reyes, Smiling Chessboard. Hi to Leon Guerrero from Toyota Al Rashid Riyadh. Nandiyan po si Nestimar Laksao Maniklang, Helen Martinez, isyato po natin si Othello Lim Diesto, Gemma Sampilo Camarines, Junits Jax. Kasama rin po natin si Victor Robin, Shaimizo LB, John Esperanza, Maicon Pujaras, Ronelyn Lamsin, May Santos, Ermilo Bertosio, and Mother Capricorn. Okay, so mga kababayan ko, any comments, suggestion, or reaction sa ating mga topics ngayong araw, please feel free to comment dyan sa baba at babasahin nyo yan mamaya ni Sir Ivan. Okay? So anyways, yan pong ating manakal ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, nagising kami ngayong araw at sinumulan ang isang bagong araw na may panalangin at pasasalamat. Ngayong araw, naway pangunahan, tulungan at pagpalain ng Diyos ang lahat ng tunay na nagmamahal sa Panginoon. Naway ibigay ng Diyos ang kanyang karunungan sa ating puso at isipan upang matuto tayong makilala kung ano ang mabuti at kung ano ang masama at kung ano ang nakalulugod sa Diyos at kung ano ang kasuklam-suklam sa Kanya. Akayin mo kami na masundan ang daan ng Diyos, matakot sa Diyos at iwasan ang kasamaan at maging mga taong nagpapasaya sa Diyos. Idinadalangin ko ito sa ngalan ng ating Panginoong si Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video.